diabetes and hypertension. Yan ang number 1, diabetes and hypertension. Kaya nasisira ang kidneys. Simultaneous, may diabetes na at may hypertension pa. Totoo. So that's, kumbaga, mas lalo na aggravate because of those two conditions. Second, sa Pilipinas kasi maraming hindi makakain na walang bagong at patis. Pangatlo, marami sa mga Pilipino ay kulang sa tubig. Ideally, you should take at least 10 to 12 glasses a day ng tubig, no? And then, kung mahilig tayo sa mga malalansang pagkain, too much ay hindi nakakaganda sa ating kidney. At the same time, ay kung mahilig tayo sa mga malalamig na inumin at pagkain. So, ang dami ko ni-state na condition na commonly ay... Yan ang gusto nating lahat ng mga Pinoy. Yes, oo. Kasi ibang-iba na yung panahon nun at saka ngayon. Dati kapag kumain ka ng noodles, di ba, bibili ka sa palengke, Mickey. Tapos yung ginagawa ng nanay na may mga celery and so forth. Pero ngayon, almusal pa lang, may advertisement nga dati, di ba? Umaga pa lang pinakain ng bata bago umalis ng eskwela ng noodles. Pagdating sa hapon, noodles pa rin kasi umuulan. No? So, ako nakakain siguro ng instant noodles, siguro mga lang. Pinakamarami na 10 beses. At saka, kasi makakalaman mo naman kapag may chemical ibang-iba yung lasa. At saka parang mayroong wax. Yung kanyang noodles di ba? Na pag kunyari nga, kinain mo ng ng hilaw, parang may wax ka talaga malalasahan. You can see, iba ang noodles, for example, na nanggaling sa kasi ang Vietnam, walang mention about Vietnam, no? Yes, wala. Kasi ang noodles sila is natural. At saka marami silang herbs or spices na ginagamit. Kaya yun ang pagkakaiba. At saka you can really appreciate ibang-iba, masarap ang noodles ng Vietnam. So anong gagawin natin ngayon? Andiyan na talagang nakakalat itong mga noodles. Kailangan marami tayong pera pag dialysis. So yun na ipanakot natin doon sa mga tao na noodles na noodles. Sabi nila kasi cheap daw. Ito ang cheapest. Tama. Yung term sabihin natin, takutin natin mga tao. Kasi on the first place, no, napakahirap nga, na-mention ko na kapag ikaw ay nagdadialysis, hirap ng katawan. Pagkatapos halos wala nang sasweldoin o maiipong, nauubos ang savings niyan. Just imagine, 2,500, 2 to 3 times a week. May iniinom pa yung mga gamot, at saka how long. Ako nga, ang term ko din, you're just prolonging the agony ng pasyente kasi hindi mo na ma-reverse, hindi mo na mababalik yung kidney niyan. No? Namatay so, ang ginagawa mo na lang sa dialysis talaga? Prolonging the life. No? Pero even then, kahit nagpaprolong yung life ng buhay ng pasyente, marami pa rin nararamdaman yan. At the end, sasabihin ko siya, bugnutin na yung pasyente, irritable, everything na no? At saka ang feeling daw nila, nangihina sila lalo. Lalo after the dialysis. No? So, huwag tayong dumating sa puntong yan. For example, sabihin natin tayo may mataas ang blood sugar, mataas ang hypertension, dapat i-control as much as you can. Pero hindi lang naman yun ang pinanggagalingan Kung kayo may sabihin natin palagi may kidney stone, palagi nag-infection sa ihi, pag may problema sa prostate, o kaya yung mga sinasabing polycystic kidney, mga tumor, maaari ding magtungo yan sa pagkakaroon ng dialysis pagkasira ng kidney. So, hindi lang pala diabetes, hindi lang hypertension. Majority from diabetes and hypertension. Kasi makikita mo ang trend, no? Pataas ang incident in diabetes at hypertension. So, ultimately, one of the complications pagkasira ng kidney. At hindi na yun na mapipigilan ba? Hindi kung diabetic ka? Hindi. As long as makontrol mo yung blood sugar. At least somehow it can help. No? Kasi may mga pasyente, kakaroon ng diabetes after 3-5 years, nasira ng kidney. Meron namang mga pasyente, more than 25 years, saka lang nasira ang kidney. Kasi nag-alaga sila sa pagkain. So, pagkain talaga napaka-importante na kontrolin. Pero meron bang pamamaraan na alternatibo, katulad po ng inyong clinic, yung BioVital, na maitutulong para sa mga diabetics para maiwasan na sila'y sumapit na doon sa pagkasira ng bato? Even for kidney patients na nagda-dialysis, nakakatulong kami using the laser biochilation. Kasi mas nakakatulong to magpa-produce ng RBC. Kasi laser biochilation. Kasi kapag ikaw ay nagda-dialysis, tumataas ang creatinine, unti-unti bumababa din hemoglobin. So nag-i-inject yan na napakamahal din ng gamot. No? Kasabayan palagi. No? So yung mga sintomas at least nalilesen. No? And then of course yung diabetes and hypertension, malaking tulong ang laser biochilation. Pero pagdating sa pagkain, ito po kanina minensyon ko ano yung mga kadalasang cause nyo. No? Iwasan po ang anything na malamig na inumin at pagkain. Tanungin mo lahat ng nagda-dialysis, ang history niya noon, hindi yan makainom ng soft drinks na walang yelo. O kaya hindi makainom ng tubig na walang yelo. So, tanungin mo sila ngayon, hindi yan mga pinapawisan.
Kasi napuno ng lamig ang kanilang katawan. So definitely, kapag gano'n, may lamig kayo at saka ayaw nila matatapat sa ventilador. Talagang masama pakiramdam nila. Ayaw nila malalamigan. So definitely, ibig sabihin nun, puno ng lamig ang pasyente. Kaya ang pagsusuob nakakatulong sa kanila. Malaking ginhawa sa kanila kapag sila nagsusuob, no? Which is steam bath. At saka palagi natin recommend din sa kanila, magpapaaraw para pawisan, ma-induce yung pagpapaaraw. Kasi even then, kapag nagsuob yan, initially hindi yung papawisan. Later, pag nagpawis na yun, giginhawa ang kanilang pakiramdam. So talagang napaka-importante pala inilalabas yung pawis na yan, ano? Dahil toxins yan ng katawan eh. Yeah, ngayon maraming ayaw magpapawis kasi baka mangitim. O kaya, mga moy. Oo nga, sayang gluto tayo, no? Pero napaka-importante pagpapaaraw. Anong oras dapat nagpapaaraw? Ideally, it should be about 7 to 9 in the morning. Sa hapon, pwede pa ba? Pwede, pero iba yung kasi sa umaga. Talagang umaga, morning sunshine. Yes, Grounding, grounding kasama napaka-importante yan. rin. Naalala ko kasama yan. grounding. Habang ikaw nag-grounding, nagpapaaraw ka. That will help pala. No? Oo. Pero yung pagsusuob, pwede ba nilang gawin yan sa bahay o doon sa inyong clinic? They can do it, no? Tinuturuan na natin sila kung paano ginagawa sa bahay, no? Kuha po kayo ng lapis at saka papel, o ballpen at saka papel, no? Ito yung mga dahon na ginagamit. Ang suob or steam bath, ito po ay meron kayong kalahating balding tubig, tapos meron kayong immersible water heater. Pampainit yun. So, pag nilagay nyo yung immersible water heater, kulo ng kulo yun. Maglalagay ko kayo ng mga sumusunod na dahon. Dahon po ng sambong, suha, tanglad, bangyabas at manggaw. Ditin ko. Dahon po ng suha, sambong, tanglad, bayabas, mangga. Mga 4-5 dahon po doon. Lalagay yun. Pagkatapos, habang kumukulo yung pasyente nakakulabong, nakablanket hanggang leeg, na nakahubad. Pagkatapos nakaupo siya sa plastic chair. Bold talaga? Oo, hanggang leeg lang. Okay. Yung ano niya. So definitely, unti-unti yung papawisan. They can do it for about 10 to 15 minutes. No? Then after that, pahidnan lang isang buong katawan. Initially, hindi masyado yung papawisan, pero after mga 3-4 sessions, makikita malaking pawis na. So ilang beses isang linggo gagawin ito? They can do it ideally, kung mataas na yung creatinine, every night or twice a day. Yung mga mataas ang creatinine, twice a day. May umaabot ang creatinine, 1,700. Pinakamataas ko nakita. Wow. Pero magugulat ka, wala naramdaman yung pasyente. Naglalakad, healthy. Talaga? Meron namang 300 plus lang creatinine, dudugo-dugo na, mahinang-mahina na. So, paano nila malalaman na tumataas yung creatinine nila? Pag nagpakuha ng dugo, doon lang malalaman natin. Pero kung ayaw nilang patusok, pwede ba yung natural executive check-up nyo? It can, pero hindi siya kasi hindi siya nagme-measure ng mga values sa dugo. But we can see only the condition of the kidney. No? So makikita nyo kung nagpa-function pa? Well, actually, sa experience ko kasi talagang wala eh. Talagang namatay na yung kidney. Hindi man na ma-reverse eh. Pero if it is an acute condition, meaning kung baga secondary sa gamot na ginagamit, o kaya iatrogenic factor, maaari pang ma-reverse, no? Ito yung mga tipong once or twice lang a week. Pagkatapos after some time, nag-normalize ang other function ng katawan niya, bumabalik sa dati. Pero commonly, kapag secondary sa hypertension, diabetes, hindi na talaga na-reverse yan.